Magandang umaga sa ating lahat, no? More or less mga alas 9:30, alas 10 ng gabi kagabi ay voluntarily nag-surrender si Miss Janet Napoles sa Pangulo, no? Nangyari ito, naganap ito, nagparating ng mensahe sa tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ni Secretary Edwin Lacerda, ang abogado ni Miss Janet Napoles na si Attorney Lorna Kapunan. Dati silang nagtrabaho sa law firm, isang law firm. Magkasama sila sa isang law firm. Pinarating niya yung voluntary surrender feelers sa kay Secretary Lacerda na nireport naman niya sa Pangulo agad-agad, no? Dinesisyonan ng Pangulo na napakahalaga na maibalik sa ambit of the law si Miss Janet Napoles bilang mahalagang witness para masabi at malaman ang buong katotohanan dito sa mga aligasyon ng korupsyon na nangyayari nakapalibot sa isyong ito. Tinawagan ako ng Pangulo after lunch at inoperationalize yung pag-surrender ni Miss Janet Napoles. Si Miss Janet Napoles kasama ng kanyang asawa ay sinundo sa isang secure na location at dinala sa Malacanang. At doon siya hinarap ng Pangulo. Bago sila nagharap ng Pangulo at nag-usap ng Pangulo, ay chinek muna yung kanyang medical situation para makasiguro na ligtas siya. Sandali lang sila nag-usap ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na yung kanyang seguridad ay maasahan niya. Pinapaliwanag niya sa akin yung conditions of ng kanyang pagiging in custody dito. At nagsalita naman ang kanilang abogado na si Attorney Kapunan kung ano ang mga ninanais ni Miss Janet Napoles na wala namang hiningi kung hindi nga yung kanyang seguridad. Matapos nun ay pumunta na kami rito sa Camp Crame. Hinanda yung isang bakanting opisina dito sa headquarters mismo ng Crame. At dyan muna mananatili si Miss Napoles na secured by the SAF at saka ng pulis dito sa Crame, no? Bukas magsisimula yung proseso na kung saan ang tawag niya na i-return yung warrant sa korte, no? Dahil voluntary nga nag-surrender pero there was an outstanding warrant for Miss Janet Napoles. So i-return ito sa korte at magsisimula muli ang legal processes na dapat na mangyari. Habang nandito sa Crame kanina, pagdating ay lahat ng mga procedures, yung mga normal procedures ay ginanap at witness naman ito ng kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Sa pag sa 10 bilyong reward, ito yung ginawa niyong pagsuko? Hindi naman yan natanong at hindi naman yan nabanggit. Yung status ng reward na yan ay i-withdraw dahil voluntary surrender nga ito. Ganun pa man ay tuloy yung reward sa kanyang kapatid dahil at large pa rin. Sir, how influential is Janet Napoles na nag-go through pa siya ng Malacanang only to surrender? No other criminal, I think, could do that. Or alleged criminals could do that. Hindi siya ma-impluwensya. Ang importante dito ay ang Pangulo nakatanggap ng surrender feeler. Minarapat ng Pangulo na si Miss Napoles bilang isang possible witness or bilang isang hinahanap dahil nga napakalaki nitong anomalyang iniimbestigahan ng gobyerno, ay karapat-dapat lamang na gawin ng lahat para maibalik siya sa custody or sa ambit ng batas. Kung ang pamahalaan nga natin
ay handang mag-offer ng 10 milyong piso para sa impormasyon para sa kanyang capture, ano ba naman yun ng ilang minuto ng panahon ng Pangulo kung ang sinasabi ay sa iyo lang ako magsusurrender dahil may tiwala ako sa iyo na hindi ako masasaktan or walang mangyayari sa akin. Anong sama nun? Kung hindi naman tinanggap ng Pangulo yung offer of surrender, ano ang sasabihin ng tao? Bakit magsusurrender na nga, ayaw naman, di ba? So ito naman ay sala sa lamig, sala sa init ito. He could have called you or Well, he did. the police to... No, he called me. Siya po bang naghatid dito kay Janet Napoles? Hindi naman lahat kami. So ang original plan was the pagkatapos ng surrender sa Malacanang ay ako at saka si Director General Purisima together with a SAF team was going to then bring Ms. Napoles dito sa Camp Crame. Nung paalis na kami, sabi ng Pangulo, puyat na rin lang tayo lahat, damay-damay na tayo, hatid ko na rin kayo doon. Sir, you mentioned twice na yung word na witness. Is she now a witness or a... Oo nga sir, kasi may Hindi. That will be pursuant to whatever legal process will happen. Sir, pinidisclose yung location kung saan sumuko si Janet Napoles. Sumuko na lang siya, sir. Ang sabihin na lang natin na ang simula ng aking pagkaalam ay sa Malacanang. Sir, is it possible na i-represent siya bukas sa Senate? Sa Malacanang, sir. Hindi. Hindi. Secretary, may participation ba yung Simbang Katoliko sa pagsuko niya, no? Wala akong alam. Ang alam ko ay ayon sa kay Attorney Kapunan, naghahanap talaga sila ng paraan para maparating sa Pangulo na handa na sumurrender si Janet Napoles, si Miss Janet Napoles, at nag-isip pa nga sila na kung maaring magpaabot o magparating ng mensahe sa pamamagitan ng isang mataas na opisyal ng simbahan. Hindi ko lang alam kung sino. No? Tapos naisip nga nila na dating magkasama sa law firm nila si Secretary Lacerda. So tumawag, nag-take chance sila sa kay Secretary Lacerda. Yung kasi nahanap naman siya ng NBI. Sir, that's the impression now I- Janet is being given the special treatment because unlike common suspects in crimes, they're right away presented. And this person is like wanted by everybody. Nagkaroon pa ng Million March last Monday. And then, we don't even know where she is. Ganun ba one, sir, first question, was she given the special treatment? And secondly, gaano ba kalaki yung security threat sa kanya na kailangan, sir, ikaw, the President, Chief PNP, were the ones who seemed to have secured her tonight? Well, Nico, no, baka that's your impression. Kami naman ay trabaho namin ito. Wanted siya na tao. 'Di ba? Mas gusto mo ba na hindi namin pansinin ito? Kung hindi naman namin pinansin ito, kritisismo na naman. Ang punto is, 'di ba, hinahanap siya ng buong sanganan? 'Di ba, tayo mag-offer ng 10 million pesos para sa impormasyon na mahanap lamang siya? Dito, nagkaroon, sabi niya, may pangamba siya sa buhay niya. Alam naman natin, or ayon sa reports, or ayon sa NBI, or ayon sa kay Secretary De Lima, na siya ang nasa sentro nitong napakalaking anomalya na ito. At maaari na may reports din na merong itong red book, blue book, hindi ko alam kung anong klaseng ledger na ito. So, ang punto is, mahalaga na ma-secure siya para malaman natin ang katotohanan. Di ba? Mas gusto ba natin na pag-alagala siya na wala siya sa custody ng batas? Ang punto is, I think ang point dito is, ginagawa natin ang lahat para ma-secure natin yung kanyang testimony, no? Para malaman natin kung anong katotohanan na nalalaman niya at ilalahad niya. Gusto natin yan. Hindi ibig sabihin, hindi ko sinasabi na tanggap natin lahat ng sinasasabihin niya. Pero, ang mahalaga, buhay siya at may pagkakataon tayo at ang buong sambayanan na marinig kung ano yung panig niya. Hindi ibig sabihin na pinapawalang bali natin yung panig ng mga
whistleblowers. Hindi po, no? Korte at ang judicial process ang magsasagawa niyan. Trabaho natin ay ma-secure siya, ma-arrest siya, at yun na nga ang nangyari ngayon. Sir, absolutely no conditions po yung pag-surrender niya. Sinabi niyo, she just wanted her security to be assured. Was the possibility of being state witness ever raised during the dialogue with the president? There was none. There was no discussion about state witness. Ang sabi lang niya talaga is nangangamba siya sa buhay niya at o sa seguridad niya at minarapat niya na mag-surrender sa Pangulo. Sa Pangulo siya nagtitiwala at ginampanan naman ng Pangulo yung kanyang trabaho bilang executor of all the laws of the land na maibalik or sa ambit of the law si Miss Janet Napoles. Pero sa nabanggit ba na handa siyang sabihin lahat ng alam niya? After this, i-turn over ba sa DOJ? Di ba silang lead agency na? Hindi, ang mangyayari dito ay ang korte. No? Lahat dito ay ayon sa reglamento ng korte. Ang korte nagpalabas ng arrest warrant, voluntary surrender ito. Ganun pa man ay na-serve yung warrant ngayong gabi. Lahat ng proseso, yung pagkukuha ng letrato, yung pagpapiano, lahat ay nangyari. At lahat naman yan ay isosoli sa korte na na-accomplish na yung utos ng korte. Ngayon, ililitis nito. NBI sumuko. Did she mention in her conversation with the president bakit hindi sa NBI? Does she not feel safe sa NBI? That's why she decided to... Siguro siya o ang abogado niya ang dapat yung tanongin yan. Sir, sorry to push this, but gano'ng kalaki yung security threat against Napoles? Did she mention it to you? Hindi ko, ang sabi lang niya ay nanganganib siya, sabi niya at saka sabi nung abogado niya, nanganganib siya sa buhay niya. Walang threat, walang nag-threaten sa kanya talaga. Hindi ko masasabi. Balik rin natin ang tanong ninyo. Kung bukas may nangyari sa kanya, nasilensyo siya. Di ba? I think na lahat ito ay spekulasyon, di ba? Kung isi-secure natin, mali. Kung hindi natin i-secure, mali din. Gobyerno tayo, gobyerno tayo, may warrant for her arrest. Di trabaho namin tungkuling ng Pangulo at lahat ng kawani sa pulis na i-serve itong warrant na ito or arestuhin siya or maibalik siya sa sakop ng batas. Does this have anything to do with the allegations that yung mga kilala din niya are allies also of the administration? Kaya gano'n na rin lang yung lumapit na siya. Gano'n kataas, sir, kasi kaya maraming nagulat. Ang taas eh. Pangulo agad, kayo agad. Does it allies na naman? No, I think that ang interest ng Pangulo, ang interest natin ay malaman ang buong katotohanan. Wala tayong sasantuhin, wala tayong sisinuhin, di ba? Kung ang interest, kung titingnan natin yung, palagay ko naman, unfair, Nico, no, na basis ng tanong mo, na ginagawa ba ito para masilensyo? Di, bakit gagawin ito, di ba? Kung gagawin namin ito, mali. Kung hindi namin gagawin ito, sinisilensyo na, hindi naman ata fair. Maybe she's just scared. She's scared. Sa inyo siya agad lumapit, di ba? Well, Baka ganun na lang yung takot. siguro naman kasi Pangulo ang Pangulo, di ba? Kung hindi siya lalapit sa Pangulo, kung hindi magagarantihan ng Pangulo yung kanyang seguridad, ano na lang. Sir, Di ba? saan nagagaling ang threat against her? Doon ba sa mga... Basta sabi niya is nanganganib siya sa buhay niya. Sir, may pagbabago ba mukha ni Napoles? Condition niya? Kumusta siya? Masaya ba siya? No? Hindi ko masabi, hindi ko siya kilala. Alam ko lang siya sa dyaryo, kamukha siya ng nakikita ko sa dyaryo. Did she look scared when she was talking to you? Natatakot ba siya? Anong assessment mo sa disposition niya when she Well, was talking? ang alam ko ay sabi nung doktor, may nainom siyang mga gamot na pampakalma. Secretary, yun po bang brother niya ay wala po bang plano na sumuko rin? Well, yung kanyang kapatid ay nananatiling pugante or fugitive at yung warrant at yung reward para sa kanya ay buhay pa rin. Sir, yung tumulong sa kanya para magtago, kakasuhan nila for obstruction of justice? Hindi pa namin alam. So lahat yan ay magiging kabahagi ng debrief, no? Or ano ba ang nandito ka ngayon, sumurrender ka, ano ang gusto mo?
Di ba? Did she say when two she or three- went into two or three na lang. hiding? Did she explain No. why she went hiding? No. Sir, was Sir, Janet saan- It was a 10-minute I mean maikli lang yung kanilang exchange ng pangulo doon sa Malacanang. Anong quid pro quo dito? Wala. She's surrendering and then... She's surrendering, sinasabi lang niya maaari lang po ay yung aking seguridad. Secretary, bakit parang ang pag-surrender nila ay sabay-sabay? Nino? Yung kay former PNP chief and kay Napoles, bakit parang nagkasabay siya? Nagkataon po ba ito? Baka mahal ng Diyos ang Pilipinas. Hindi ba? Na pinapasurrender lahat ng hinahanap ng batas. O di magpasalamat tayo. Pending the commitment order, Napoles will stay here. Pending the commitment order from the court, Napoles will stay here. Yes. Sir, was she handcuffed? No. It was a voluntary surrender. Sir, clarification, so siya lang, yung kapatid niya, yun ang wala pa tayong word kung nasaan, pero siya lang yung sumurrender to the question. Siya lang yung surrender. Okay. Kay Secretary Lasieva siya sumuko. Ang unang kinontak niya si Secretary Lasieva. Ang unang kinontak ng kanyang abogado hanggang nakita na siya or hanggang lumabas na siya, hindi talaga naming alam kung mangyayari ito o hindi. So minomonitor ito. Pumunta si Secretary Lasieva, hinarap niya yung abogado, may pinuntahan silang ibang lugar, at mula doon ay pumunta na ng Malacanang. Sir, kinontak po ba niya si Cardinal Tagle? Hindi ko alam kung meron man, hindi ko alam. Okay? Thank you. Good night.